Nagising ba kita? Hindi naman po. I just wanted to, gusto ko tawag dito, yung pag-a-apply natin. Remember, pumunta ka dito as estudyante, di ba? Opo. Tapos, sa student, hindi mo tinuloy, is it? Bali, hindi ko po natapos. Hindi mo natapos, ano? Opo. Tapos, we had no other choice but to get an LMIA. And luckily, andyan yung si kapatid mo na maging nani doon sa kanyang apo. Tama? Opo. Tapos nung time na nag-apply tayo ng work permit, may naka-stop ka na nun, di ba? Hindi ka na nag-aral. Bali, hindi na po. Ang ko na lang po nun na tapos po yung nawala po yung status ko. Okay, tapos nawala yung status mo pero naka-tourist visa ka? Hindi rin po kasi bali ko lang po hanggang na in-apply po natin ng restoration. Yeah, I know. Tapos, Restoration ng work permit. Tama? Opo. Okay. So, tingnan mo nga naman, kasi approved siya, di ba? So, alam mo yung mga rules, talagang nakakalito. Kaya nga po, I was really worried, pero ang tagal. Nung in-apply natin yung work permit, naalala mo kung kailan yon? Halos mag-iisang taon na po, June 27. Mag-iisang taon, parang wala na tayong hinihintay, di ba? Pero lagi kong tinitingnan, pero ba't ang tagal? Pero we cannot really do anything. I don't know kung anong tactic ng immigration, bakit nag-slow down sila. And that's case-to-case basis, kaya nga hindi natin pwedeng i-compare But anyway, ang importante right now, approved na tayo sa caregiver. So that means pwede ka na mag-start na magpa-declare sa employer mo, tapos earn that 6 months. May PR pathway ito so that's the beauty of it. And sana makapasok ka pag halimbawang nag-open. Okay? Sige po. Alright, so congratulations, may papel ka na ulit. Thank you. Okay. Alright, okay. I will send it to you later yung resulta. Okay, so congratulations ulit. Thank you po. Alright, okay. Bye-bye. You're welcome. Take care. Bye-bye. There you go, everyone. This person actually came here as international student but hindi na niya tinuloy, and still I encourage him to continue studying pero hindi na talaga kaya. What I asked him to do was to actually take a chance, get an LMIA, and ito na naman ang challenge. There's no opportunity for him to get an LMIA from anybody else. So we suggested na sponsoran siya ng kanyang kapatid kasi yung kapatid niya may apo. So ang naging employer, dahil hindi enough yung fund ng kanyang anak, dalawa silang mag-ina na naging employer doon sa kanilang apo. And I'm telling you, yung kanilang income neck to neck, parang sakto nga lang but God is good, na-approvean, legitimate naman yung pangangailangan nila na maging nani ng kanyang apo, yung kanyang kapatid. And ito masasabi ko sa inyo, this person doesn't have any experience as a nanny or caregiver from anywhere in his entire life. May employer na magbibigay sa iyo ng support or sponsorship, take a chance. Tingnan nyo, magkapatid sila na employer nila ang isa't isa, but they got it. And also, walang experience yung foreign worker. And also, itong taong to, hindi tinuloy yung kanyang pag-aaral. But I'm not saying na everybody can be like that. I still encourage everyone to study and continue finishing up their program. Kaya lagi kong sinasabi sa lahat, kung may mga kamag-anak kayo dito, yun ang mga may future in getting their permanent residency. So, tama naman, di ba? Tama yung aking analysis. I know it is really difficult right now dito sa Canada dahil napakadaming mga foreign workers, ang daming mga kontra sa mga foreign nationals. But, kung nandito kayo and alam nyo na may faith kayo na it will gonna be eventually turn into good things, don't give up. Once na nakuha nyo po yung inyong
permanent residency, kahit open permit lang yan, bawing-bawi ninyo agad-agad ang paghihirap na pagkuha at pag-maintain sa inyong status. Huwag niyo pong kalimutang i-share tong video na to. Baka sakali na may kagaya siya sa inyo dyan na nawawala na ng pag-asa. Pero as long as we live and as long as nandito tayo sa Canada, merong pag-asa. Ito pa ang masasabi ko sa lahat. Napakadali pong magsabi ang mga immigration lawyer, immigration consultants na nasabihing na umuwi na kayo. Napakadali nilang sabihin yun. But to be honest, hindi nyo ba alam na itong mga tong nagsasabi are Canadian citizens and permanent residents? They forgot na minsan sa isang buhay nila, naging immigrant din sila eh. But hindi nila naiintindihan yon. They just want you to go home. But for you, kung andito ka na rin lang, sa hirap ng buhay sa Pilipinas, paglaban nyo yung stay nyo dito. Parang habang may buhay, may pag-asa. Yun ang sabi. Ako naman, habang nandito sa Canada, may pag-asa. So be resilient and be strong, guys. Stick to your family. Stick to your employers. Immigration will change again. All the best, everyone.